Kasi alam naman natin wala ka ng chance sa top 4 but still, this is all about the pride kung ano yung pinaglalabanan nyo. San Sebastian, a team that is very storied. Lalo na, Coach Roger Goreb, maraming pinagdaanan, maraming championships ang napanalunan. But they haven't been to the Final Four since season 97. So that drought continues. Ito namang LPU after reaching the finals for the very first time in season 98. Season 99, third place. This season, unfortunately, hindi na sila aabot sa Final Four. But like you said, John Vic, yung mga teams na ganito, yung mga games na ganito, last chance na magpakitang gilas, these girls will go all out. Yeah, that's right. And alam mo, napapansin ko lang dito dahil double round robin. Very exhausting ng mga games. Itong San Beda, from the first round, maganda yung pinapakita nila. But pagdating dito sa second round, medyo bumababa. Unlike naman dito sa LPU na nung first round medyo nangangapa pa. Pero nung second round, mas umariba sila. So yun yung fatigue factor na dala ng second round na ngayon lang na-experience nito mga student athletes na to. Cross court, Muchillas pops it up, balik ang bola dito sa Lady Stags. Di Makulangan sets it up, cross court, buhay. Back row attack. Puntos yan para kay Doguna. Wow. As always, si Duguna kahit sa frontline and sa backline, nagko-contribute siya para sa team. And hindi lang basta-basta power. You know, naghahanap siya ng spots kung saan yung pinaka-easiest way kung paano makakuha ng puntos. It's nice to see Doguna get off to a strong start. Meron mga matches na kung humahaba, pinapahinga siya ni Coach Cromwell. There was even one match na masakit yung likod niya. So hindi na siya nakapaglaro nung fifth set. Well, ano yun mga tactics ng mga coaches yun para, alam mo yun, kunyari, kung pumunta man doon sa crucial set, may ibubuga pa yung player, at least makapagpahinga man lang kahit konti, di ba? So yun yung mga adjustments of a second round as we see Juna May score. Wow. And now we get a courtside update. Let's hear the first report of Aliyah Fedeliaga. Anton and John Vic, what is one word that can encapsulate NCAA Season 100? For Coach Cromwell Garcia, it's tough, as he described LPU's journey as a roller coaster ride with many twists and turns. At ngayong araw, gusto niyang paghirapan ng Lady Pirates ang game na ito as they aim to do things right. Across the net, team consultant Roger Goreev used the word change to describe the season. At ngayon na wala na silang hinahabol, he wants the Lady Stags to learn from the remaining games and have the same desire to win. That's all from courtside. Back to you, Anton and John Vic. The living legend, Coach Roger Goreev. Ganda naman ng doon. Yung timing sa blockings nitong San Sebastian. At balikan ko lang yung sinasabi kanina na itong si Coach Roger kasi parang living legend na dito sa NCAA. And I think yung hinahanap natin sa mga players right now is kung ano yung Coach Roger Goreev ng mga panahong nagcha-champion to. No, yun yung challenge na maibalik yung glory days ng San Sebastian. LPU nakuha na yung feeling of what it's like na makaabot sa finals. So, the next challenge is maging perennial contender. Yeah. Deposoy, what an angle, and KJ. Ashley on the drop. Muchillas from the back row. Isa to sa mga nag-damage dun sa EAC, Anton, nung naglaro sila. First two sets, lamang na lamang ang EAC, pero pagdating ng third, fourth, nag-iba yung timpla. And Muchillas is one of the players na, alam mo yun, nang gulo sa momentum na meron ng EAC. The lefty rookie, Ashley Muchillas. Puzon. Doguna! A powerful hit galing kay Doguna. Masyadong maluwag yung blockings. Medyo late yung quickers. And I think
kung ibibigay natin yung puntos na yon, ibibigay ko kay Puzon yon. Siyempre, the moment na makita mong hirap na hirap yung mga blockers is, ibig sabihin, magaling yung ginawa ng setter. Oh, underhand set by Mingming Puzon. Another one. And ang good thing about dito sa LPU, yung connection nila sa isa't isa, mas nagiging maganda na yung flow. Usually, first 2 sets, medyo nangangapayan sila. But this time, I think, sila naman yung nakakuha agad ng momentum. Vaughn, back set. Junamay. One of the most improved players in Season 100, Junamay Gonzalez, stepping up as one of the top scorers para dito sa San Sebastian. San Sebastian down by 3. Puzon, running attack. Martin with the push. Balik ang bola sa San Sebastian side. Doguna improvising. And LPU will head into this technical timeout with a 4-point lead. Hi mga kapuso, my name is Julia Ong. Question: anong NCAA school ang puro aral lang? Eddie Arellano University. Nung nagsimula ang season, we looked at the lineup of San Sebastian. We saw Kat Santos, we saw Tina Marasigan. Itong dalawang to yung gagawa. But, sabi nga ni Justin Timberlake, it's gonna be May. With 14 points, 13 galing sa atake at isang service ace. Sa start pa lang ng set natin, Anton, makikita natin, siya rin yung isa sa mga players na nagko-contribute for her team. Ang tawag ni Coach Roger sa kanya because Coach Roger loves to give nicknames, Chako. 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 Dahil nung bagong pasok daw niya sa San Sebastian, yung legs daw niya sobrang nipis. Oh, Chako. So pinalaki na lang ni kumbaga pinadagdagan ni Coach ng muscle. Yup. Well, si Coach mahilig sa mga mga nicknames eh. Liza Valdez, Baldo. Oo. Yung mga punchline ni Coach. Yun yung namimiss ko sa kanya dito sa NCAA. Another point para sa LPU. Doguna once again. Denise Puzon. Two-time best setter in the NCAA. Oh! Placement hit. Off speed. That's a point for San Sebastian. So sinubukan muna ni Coach Roger ang rookie na si Divine Garcia. And Divine is getting a couple of points in para dito sa San Sebastian. Wow. That's on the line. Parang naglalaro lang siya ng beach volleyball. yung yung tingin niya doon sa court kung saan na ang daming spaces. Nakikita niya yon. Vaughn. Two-handed set para dito kay Jonicio. Oh! Garcia again. From the rookie. In fairness is sa NCAA, Anton, ang daming mga rookies na nagiging top scorer doon sa mga teams nila. Just yesterday, si Aya Densing ng Benil, naka 20 points. Diba? So, ibig sabihin na lang marami na talagang development dito sa volleyball. Outside.
Usually, training program, techniques, even yung height, kung paano pag-aralan yan. Kasi alam naman natin na hindi lahat ng players na bibigyan ng magandang height. So, ano ba yung program para sa may height? Ano ba yung mga program para dun sa mga hindi nabiyayaan ng height? So, lahat yan may program na talaga na naka-allotted para mas mag-improve yung volleyball dito sa Philippines. There we see Junamay Gonzalez break through. That wall put up by LPU, isa na lang ang lamang ng Lady Pirates. Puzon. Back set. Ashley. Oh. Oops. Yeah, nakakatakot yung bagsak. Good Chilias doon. Well, ako sa nakita ko, in fairness doon sa mga blockers ng San Sebastian, nakita nilang papasok na, medyo umatras. And big respect doon sa mga players na, alam mo yon, walang intensyon na kahit ano para makasakit ng mga kahit kalaban nila. That's good sportsmanship by KJ Dionisio. He's getting out of the way. Kasi yun nga, napansin niya na paharap yung flight nitong si Ashley Mochilias. Padiretso. Gonzalez. Another one. Oh, the most powerful hit so far, courtesy of Jonah Dolorito. Breaking the ice. Grabe, kung makikita natin kanina, lamang na lamang itong LPU ng 4 points. But this time, umabanti pa ang San Sebastian. Pero sabi ni Dolorito, teka lang muna. We're seeing a setting masterclass mula kay Mingming Puzon. But Bonde Macolangan is showing us that she's pretty good as well. Combination play para sa San Sebastian. Garcia, jump serve. A la Gretzel Soltones back in the day. Actually, yun yung nakita ko. Sabi ko, familiar yung form, familiar yung pag-spin dun sa bola. Saka nung panahon ni Gretz, siya lang halos yung gumagawa nun sa women's Jump serve. Break na yung bola natin. Okay, kaya naman paluin. Natindihan, wala na tayong blocker. Atakihin na natin Hindi naman binablokan Natindihan. Yung block natin nakabuka masyado. Tulak yung block sa loob Ipasok yung kamay. Hindi nakatingala. What's up? Napakasimpleng instructions ng coach. Diba? Paluin nyo lang. Magaling yung setter nyo. Actually, magaling yung setter. Isa lang ang blocker. Yung mga blockers nalilito. Paluin nyo lang. And pagdating naman sa blocking, sa defense naman, sa net defense, kayo naman yung mag-ayos ng blockings nyo kasi hiwa-hiwalay din. So I'm not sure kung nalilito lang din ba sila dun sa setter ng San Sebastian or minsan too much too much thinking. Kaya na-out of focus yung yung pagbasa mo ng bola. Gonzalez and Duguna, 6 points each para pangunahan ang kanilang mga kupunan. 1 point lead para sa San Sebastian. Oh! Gonzalez flying high. Wow! Pwede rin pang beach volleyball. Diba? Napaka-soft nung niya dun pag-spin niya dun sa bola. Tsaka ang nipis. Hindi man lang tumama dun sa net. Yung mga players ng San Sebastian biglang huminto O saan papunta yung bola? Yun yung parang nag-slow-mo, no? Nag-slow-mo bigla yung moment. Mochilias picked up from the back by Dimaculangan. Puzon. Dolorito with space to operate. No check. Dionisio with an error.
medyo mahirap talaga dun sa part ng quicker kasi, Anton, pag may mga time na hindi sobrang ganda nung receive or nung receive galing sa defense, mahirap. Minsan umiilalim yung, stepping the line. Yeah. Another free point para dito sa San Sebastian. Sayang, dahil 3 straight points na yung LPU bago yung violation na yun. Minsan yun yung masakit yung nagkukos ng pagkat ng momentum, di ba? Nakukuha mo na eh. Oh! Kid Martin with a running attack. Ganda nung set, ganda nung timing. Score para sa LPU. Moves on showing us a variety of sets from the many different plays na tinakbo nitong LPU, and another service error. Back-to-back service error para sa LPU. Tabla po tayo, 15 all. Juname. Regalo. Oh! So San Sebastian takes the lead 16-15 heading into this technical timeout. Hello mga ka-NCAA, this is Glycel Galpo at ngayong araw ay nandito tayo sa Colegio de San Juan de Letran sa Intramuros, Manila para saksihan ang kanilang pep rally para sa nalalapit na NCAA Season 100. Kaya naman tara at samahan nyo kung Nagpapatuloy ang ating live coverage mula po dito sa Manila sa San Andres Gym Classic venue. And we have Pirate Power from Jonah Dolorito. Ito yung kinover mo, John Vic. Yes, oo. Meron siyang 17 points, 14 galing sa atake at 3 galing sa block. Alam mo, hindi na ako magtataka na kung si Dolorito palagi nagbibigay na mas maraming puntos para sa LPU. I think isa sa mga players na talagang nag-improve. Oops. Poor reception by LPU and an ace by Juname. Pati si Kat Santos binalik agad sa bench despite starting. So now it's a 3-0 run by the Lady Stags. Alam mo, ganito yung napanood kong game. Nung naglaro ang LPU and EAC. Aabante ang EAC, lalamang ang LPU. Aabante LPU. Kasi nangyayari right now, ganun-ganon ang nangyayari. At nakikita natin na lalamang kanina, lamang na LPU. But right now, lamang na itong San Sebastian. I know when you talk to Coach Charnel Wanta, sinabi ni Charnel na kahit wala si Coach Crom, may sistema naman sila na sinusunod. But ikaw personally, John Vic, as a former player here in the NCAA, may napansin ka bang malaking pagkakaiba or some differences sa takbo ng LPU on the court? Well, I think siguro yung first match, yung first set, first 2 sets, doon ko nakita na may hinahanap sila na instructions from the head coach. And pagdating ng 3rd, 4th, and 5th, mas napansin ko naman na teamwork. Kasi ako, regardless kung nandyan yung coach, doon malaking factor talaga na nandyan yung coach. Kasi iba yung instruction na meron ang coach compared dun sa mga assistant. But mas malaking factor na mas buo yung team nyo compared sa regardless kung nandyan o wala yung coaches. Sikapan nyo. Lulungkot ninyo eh. Lamang tayo, malulungkot kayo. Ano ba? Bihira naman kayo. Yung desire to win, wala na kayo eh. Lamang tayo ng dalawa, nawawala kayo. I like the term, Anton. The desire to win.
Alam naman natin hindi wala nang pinaghahabulan na top 4 spot. But still, sabi ko nga kanina, it's all about the pride. Diba? Lamang ka. Alam mo, ang na-appreciate ko sa mga ganitong coaches and yung ibang players na talagang pinagsisikapan dahil yung ibang tao gusto sa sitwasyon na meron ka. They really want to play. They really want to perform sa NCAA na mapapanood ng families and friends. And yet, kung wala kang desire to win, parang natitake for granted mo lang yung opportunity. And sadly, yung desire to win has been lacking sa San Sebastian these past 3 years. Kasi, as I said, season 97 pa sila huling nag-Final Four. Tagal na. And that team, rookies pa sina Kat Santos, Rian Cañete was on that team. Akala ko tuloy-tuloy na nakahanap na si Coach Roger ng core that would carry San Sebastian back to those days na every year title contender sila. Yeah. And siguro ina-expect ni Coach na kahit na wala yung mga senior players, at least itong mga players na naiwan, may something na may i-share dun sa mga bagong players. And sadly, itong nangyayari sa San Sebastian, medyo nakakalungkot para sa part nila. So, going back to Alia's word that she used in her report to encapsulate everything, yung desire to win talaga is what has been lacking for San Sebastian. Sinagot na ni Coach Roger. Now, meanwhile, ito yung player na tinulak nila kanina matapos maka-single block. Rookie kasi, si Angge Cruz. I mean, it looks bad na tinulak mo yung teammate mo, but that's love. Love. Lambing, kumbaga lambing. Well, even us, before, alam mo yung gaganunin ka sa ulo, kala mo pinapatukan ka, pero hindi. Lambing lang naman yun. Rookie, first taste of NCAA volleyball experience. Siyempre, kailangan niya maramdaman yan. Totoo. As in, literally. Oh. That time, though, she was red. 2 straight points para dito sa San Sebastian. But this rookie, she has some size at the middle, John Vic, si Cruz. Oo naman. And may potential siya. The way she approach, kung paano niya paluin yung bola. And for the seniors, Anton, malaking bagay yung gano'n. Na may nakikita ka mga new players na alam mong pag umalis ka, may magko-cover up dun sa mga positions na naglalak for the team. Kumbaga, next in line na. Next in line. Vaughn on the drop. And that's a good play by Vaughn Di Maculangan. Wow. The drop ball and a miscommunication para sa defense ng LTU. May ganun play ba si Deximo nung araw? Marami siyang play na ganun. Pero sabi ko nga, as much as possible, if ikaw ang setter at 1-2 drop ball mo nakuha na ng mga kalaban, doon mo na lang isugal sa mga spikers. Dahil mas malaki ang chance nung atake. Kasi yung mga drop ball, sabi ng mga coaches, once na nag-drop ball ka, you have to make sure na point na yan agad. Kasi hindi ka naman magda-drop ball para ibigay lang naman yung bola dun sa kalaban. Useless. Yep. Minsan parang nagiging, pag mabagal yung drop, nagiging chance ball pa sa kalaban. Counter-attack naman para sa kanila. And as the late, great Sammy Akailar once said, yung chance ball, pagkain lang namin yun Totoo. Puzon. Oh, check out. Bakit hindi ka tumalon doon? Nasa harap ko yung bola. Ay,
Jesus Maria Joseph, ano mangyayari sa atin ng ganyan? Diyon na, huwag mo kabig ng babawan mo lang. Makitid na yung espasyo mo eh. Wala nang masyadong mapagpapaluan eh. Todo lihis ka pa. Hindi ka tumalon. Walang to sa pagkakataon na yun, ang sinasabi at pinupunto ni Coach, yung defense galing sa LPU, umover na sa net eh. So kung nakafocus ka dun sa bola itself at hindi dun sa mga kalaban mo, matatimingan mo yun at 3-point yung regalo yun eh. Na sana, 22-all na yung score. LPU now on a 3-1 run. Lazarte. Babalik ang bola sa LPU. They can run a play. Puzon goes for a running attack para kay Kid Martin. Oh! Masyadong malapit sa net. Yeah, oo. Meron pa rin masyadong okay, actually medyo okay yung set, but itong timing yung Dolorito, maaga siya masyado tumalon, so yung take off niya agad malayo, bababahalo sabay sila ng bola bumaba. Santos nagpabalik sa ating laro. Santos started this match but played sparingly here in this first set. Oh, not over. Para kay Jonah. Ngayon naman si Coach Crom. Timeout. At tumawag ng timeout. Score is now all 23. Jump serve naman, kailangan lang matapatan yung linya. Pangatin lang na maayos. Okay? Diskarte yan, center ha. Yan. Hey, pagka break ball tayo, habaan muna. Bigyan nyo yung chance natin makablock tayo, makadepensa tayo. Yan. Oh. One good pass. Okay? Paatakihin. Kung pwede mong ganun pa rin. Pero isolated to. Back-to-back errors para dito sa kupunan ng LPU. We're tied at 23. Let's see how the Lady Pirates will respond coming off that timeout and those instructions given by Coach Garcia. Good. Oh, wow. Nagawan pa ng paraan. Oh! Gonzalez on the drop. Pancake was late. Ganda na tayo. Actually, na-off timing siya dun sa set, but medyo hindi nabasa ng LPU yung drop ball in the middle. 3 straight points for San Sebastian. They're at set point. Ashley. Santos on the drop. Now they can run a play. Gonzalez. Buchillas. Sabi nila, paluin mo. Ito, pinalo ni Kat. Back set. Wow! That's a beauty. Von de Macolangan. Look at how she set this ball. Leaning back, tossing high. And Juna May Gonzalez puts it away. San Sebastian takes the opening set 25-23.